Kabanata 1671, ang paghamak ng teritoryo ng Chinlan. At ang pagputok ng galit ni Venerable Dragon Flame. Tahimik na pinagmasdan ni Zephyr ang mga puwersang dumating mula sa teritoryo ng Chinlan. Habang mas lalo niya silang sinusuri, mas lalo siyang nabibigla. Hindi lamang sila mas marami. Mas malalakas din ang kanilang mga akademya. Sa buong hanay ng kanilang mga puwersa. Mahigit 10 akademya ang umabot na sa antas ng 2-star academy. Samantalang sa domain ng Muan, iilan lamang ang maituturing na kapantay ng antas na iyon. Napakalaki ng agwat. Halos imposibleng habulin sa maikling panahon. Napabuntong hininga si Longyon. Sa pagkakataong ito, talagang magiging mahirap ang laban. Tahimik na tumanggo ang iba pang mga pinuno ng akademya. Alam nilang matagal nang mas malakas ang teritoryo ng Chinlan. Ngunit ngayon lamang nila lubusang nakita kung gaano kalayo ang pagitan ng dalawang panig. Biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na halakhak. Ha ha ha. Luo Shui. Mahigit 100 taon na mula nang huli tayong magkita. Hindi ko akalaing buhay ka pa rin. Ang nagsalita ay isang matandang lalaking may gintong buhok at mabangis na aura. May hawak siyang isang sinaunang tungkod. Sa bawat galaw nito, tila nabibiyak ang mismong kalawakan. Ngumisi si Luo Shui. Kagalang-galang na windbreak. Kung ang isang matandang tulad mo ay hindi pa namamatay, bakit naman ako mauuna? Nagpalitan ng malamig na tingin ang dalawang panig. Ngunit hindi pa doon nagtapos. Isa pang matandang eksperto ang nagsalita habang nakangisi. Sa totoo lang, nadismaya ako. Akala namin ay kailangan pa naming magpadala ng mas maraming eksperto. Ngunit nang makita namin ang lakas ng domain ng Muan, naisip naming sapat na pala ang mga ipinadala namin. Huminto siya sandali bago muling nagsalita. Kung gusto ninyo, ipamamahala na lamang ninyo sa teritoryo ng Chinlan ang inyong lupain. Baka mas mabilis pa kayong umunlad. Pagkasabi nito, maraming mandirigma ng Chinlan ang nagtawanan. Ngunit agad na sumanghal si Venerable Dragon Flame. Han Yu. Wala kang karapatang manghimasok sa domain ng Muan. Ngumisi lamang ang matandang si Han Yu. Bago pa siya makapagsalita, isang batang henyo mula sa teritoryo ng Chinlan ang humakbang pasulong. Punong-puno ng pagmamataas ang kanyang mukha. Emph. Karangalan na nga para sa inyo ang pinapansin namin. Sa isang iglap, nagdilim ang mukha ng mga mandirigma ng domain ng Muan. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Zephyr ay ang kakaibang aura ng binatang iyon. Parang isang napakataas na bundok. Matatag. Hindi matinag. At tila ipinaparamdam sa sino mang makakaharap niya na siya ang pinakamakapangyarihang nilalang sa mundo. Tahimik na napakunot ang noo ni Zephyr. Napakakakaibang aura. Hindi siya simpleng henyo. Ngunit hindi na nakapagpigil si Venerable Dragon Flame. Batang walang galang. Paano ka nangangahas na maging mapangahas sa harap namin? Kasabay ng isang malakas na sigaw. Bigla niyang iwinasiwas ang kanyang manggas. Sa isang iglap, isang nakakatakot na puwersa ang rumagasa patungo sa mapanghamak na binata. Ngunit makakatama kaya ang pag-atake ni Venerable Dragon Flame? O may mas makapangyarihang eksperto mula sa teritoryo ng Chinlan na haarang sa kanyang galit? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1672, ang pagbubukas ng Black Spiritual Mirror. Simula ng tunay na labanan. Dagandong. Gaano nga ba talaga kalakas ang kagalang-galang na Dragon Flame? Sa isang simpleng pagkilos lamang, agad niyang ikinulong ang buong espasyo sa ilalim ng kanyang napakalakas na aura. Ang tila ordinaryong paghampas ng kanyang manggas ay naglalaman pala ng isang nakapangangilabot na kapangyarihan na kayang durugan ang sinumang kalaban sa isang iglap. Ngunit bago pa man tuluyang tumama ang kanyang pag-atake. Ha ha ha. Dragon Flame, hindi pa rin pala nagbabago ang init ng ulo mo. Isang malamig ngunit mapanghamong boses ang umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Si Venerable Windbreak ang hamarang. Isang simpleng paghampas lamang ng kanyang malaking palad ang sumalubong sa pag-atake ni Dragon Flame. Boom! Sa isang kisap mata, tila bumaligtad ang langit at lupa. Ang espasyo sa loob ng daan-daang metro ay gumuho, ang kawalan ay nabiyak,
At ang napakalakas na shockwave ay halos nagpayanig sa buong sinaunang lungsod. Napatitig si Zephyr. Ngayon lamang niya tunay na nasaksihan ang nakakatakot na kapangyarihan ng mga eksperto sa Insight Realm. Isang simpleng banggaan pa lamang. Ngunit sapat na upang wasakin ang mismong kalawakan. Huwag mong ginagamit ang lakas mo para apihin ang mga nakababata, malamig na sabi ni Venerable Windbreak. Ngunit hindi nagpatalo si Dragon Flame. Kung walang galang ang isang junior, nararapat lang siyang maturuan. Unti-unting uminit muli ang tensyon. Sa mismong sandaling tila sisabog na ang digmaan. Biglang nagsalita si Futian. Sapat na. Iisang salita lamang. Ngunit agad na natahimik maging ang dalawang makapangyarihang halimaw. Habang pinagmamasdan ito ng lahat, lalong bumigat ang loob ng mga mandirigma ng Domain of Muan. Napakalaki ng agwat ng kanilang lakas kumpara sa teritoryo ng Qinglan. Makalipas ang kalahating araw. Isang sinaunang presyon ang biglang bumalot sa buong lumang lungsod. Unti-unting nabiyak ang kalawakan. Nagtipon-tipon ang napakadalisay na enerhiya, at isang banal na kapangyarihan ang unti-unting lumabas mula sa kailaliman ng kawalan. BOOOOM. Isang napakalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Sa harap ng lahat, unti-unting lumitaw ang isang sinaunang itim na salamin. Mukha itong payak. Ngunit ang bawat isa ay nakaramdam ng matinding takot habang nakatitig dito. Maging ang mga bitek sa kalawakan ay tila yumuko sa kapangyarihan nito. Dahan-daang bumantong hininga ang isang matandang eksperto. Hindi ko akalaing muli kong makikita ang Black Spiritual Mirror. Kasabay ng kanyang mga salita, nagningning ang kanyang mga mata sa matinding kasakiman. Ngunit anong lihim ang nakatago sa Black Spiritual Mirror? Bakit maging ang mga pinakamakapangyarihang eksperto ay tila sabik na sabik itong makuha? At sa pagbubukas nito, sino ang unang mahuhulog sa bitag ng primordial space? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1673, ang Black Spiritual Mirror at ang unang papasok sa primordial space. Habang lumilipas ang bawat sandali, patuloy na lumalaki ang Black Spiritual Mirror hanggang sa umabot ito sa halos 5,000 metro ang laki. Bagamat tila isa lamang itong napakalaking salamin, ipinaliwanag ni Meng Zuan na hindi ito tunay na salamin. Isa lamang itong anyo na nabuo mula sa isang misteryosong enerhiya, isang enerhiyang kayang wasakin maging ang kaluluwa ng isang tao. Mag-ingat kayong lahat, seryosong babala ni Meng Zuan. Kapag naging pabaya kayo, maaaring magnos ang inyong kaluluwa bago pa kayo makarating sa primordial space. Tahimik na nakinig ang mga disipulo ng Alchemist Alliance. Samantala, si Zephyr ay nanatiling kalmado. Iilan lamang ang nakaalam ng kanyang tunay na lakas. Para sa Alchemist Alliance, siya ang kanilang lihim na sandata, ang alas na ilalabas lamang sa pinakamahalagang sandali. Biglang humalaklak si Venerable Windbreak. Ha. Bilang panauhin ninyo, kami na ang mauunang pumasok. Malamig namang sumagot si Luo Shui. Wala kaming balak makipag-unahan. Alam ng lahat na ang unang makakapasok sa Black Spiritual Mirror ay magkakaroon ng malaking kalamangan. Habang dumarami ang pumapasok, lalo ring tumitindi ang pagtutol ng espasyo at ang panganib sa kaluluwa. Agad na nagutos si Venerable Windbreak. Dark Gold Academy. Kayo ang mauna. Labis ang tuwa ng Academy Master ng Dark Gold Academy. Isang one-star academy lamang sila, kaya hindi niya inasahang sila ang unang bibigyan ng pagkakataon. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Zuan Yang, ikaw ang mauuna. Lumabas ang isang 22 taong gulang na binata. Bagamat bata pa, taglay na niya ang ikawalong antas ng Spirit Realm. Matalas ang kanyang aura, at malinaw na isa siyang pambihirang henyo. Magalang siyang yumuko sa mga eksperto bago humakbang patungo sa napakalaking Black Spiritual Mirror. Tahimik na pinagmamasdan ng lahat ang bawat galaw niya. Sa tabi ni Zephyr, napabuntong hininga si Yun Washeng. Mukhang hindi magiging madali ang laban para sa primordial space sa pagkakataong ito. Tahimik lamang na tumingin si Zephyr sa higanteng salamin. Ramdam niyang ang tunay na panganib ay hindi pa nagsisimula. Ngunit ano ang naghihintay kay Zuan Yang sa loob ng Black Spiritual Mirror?
Makakatawid ba siya ng ligtas, o siya ang magiging unang biktima ng nakakatakot na kapangyarihang nagkukubli rito? At anong lihim ang matutuklasan ni Zephyr sa sandaling siya naman ang pumasok? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1674, Unang Biktima ng Black Spiritual Mirror. Tahimik lamang na pinagmasdan ni Zephyr ang higanteng Black Spiritual Mirror at ang henyong si Zuanyang. Ramdam niyang kakaiba ang enerhiyang bumabalot sa sinaunang salamin. Magulo, mabagsik, at puno ng kapangyarihang kayang lumamon maging sa kaluluwa ng isang tao. Swoosh! Huminga ng malalim si Zuanyang bago mabilis na lumipad patungo sa salamin. Sa loob lamang ng ilang sandali, narating niya ang higanteng portal na nasa libu-libong metro ang taas. Ngunit, boom! Biglang sumiklab ang isang napakalakas na enerhiya. Parang kidlat itong bumalot kay Zuanyang at isinara ang lahat ng kanyang daan ng pagtakas. Basag! Sumigaw siya habang sabay na pinakawalan ang kanyang gininto ang espiritual na enerhiya. Nagningning ang kanyang buong katawan, at buong lakas siyang sumugod patungo sa Black Spiritual Mirror. Sa ibaba, kampante ang mga tao ng teritoryo ng Qinglan. Naniniwala silang walang magiging problema ang kanilang henyo. Ngunit, BZZZZT. Isang nakakabinging tunog ang biglang umalangaw-ngaw. Kasunod nito, AAAHHH. Isang nakakapanindig balahibong sigaw ang sumabog sa himpapawid. Sa harap ng libo-libong mandirigma, ang katawan ni Zuanyang ay biglang napunit ng mabangis na enerhiya. Kasabay nito, ang kanyang espiritual na depensa ay naglaho na parang manipis na papel. Sa loob lamang ng ilang segundo, tuluyan siyang naglaho. Walang natirang bakas. Hindi. Namutla ang Academy Master ng Dark Gold Academy. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang pinakamahuhusay nilang henyo, ang pag-asa ng kanilang akademya, ay namatay nang hindi man lamang nakapasok sa primordial space. Nabalot ng matinding katahimikan ang buong lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, malamig na nagsalita si Venerable Dragon Flame. Ang Black Spiritual Mirror ay hindi lamang sumusubok sa lakas. Sinisira rin nito ang kaluluwa. Hindi man lamang nagkaroon ng pagkakataong lumaban si Zuanyang bago tuluyang maubos ang kanyang kaluluwa. Bagamat kalmado ang kanyang tinig, hindi na itago ang bahagyang kasiyahan sa kanyang mukha. Samantala, napakunot naman ang noo ni na Venerable Windbreak at ng iba pang eksperto ng teritoryo ng Qinglan. Ngayon lamang nila napagtanto. Ang Black Spiritual Mirror ay higit na nakakatakot kaysa sa kanilang inaakala. At kung ipipilit nilang pumasok ng walang sapat na paghahanda, maaaring ang susunod na mamatay ay isa na naman sa kanilang mga pinakamahuhusay na henyo. Habang nanlalamig ang dugo ng lahat sa sinapit ni Zuanyang, nanatiling tahimik si Zephyr. Ngunit ano ang napansin niya sa Black Spiritual Mirror na hindi nakita ng iba? May paraan ba siyang malampasan ang nakamamatay nitong pagsubok? O isa rin ba siyang magiging susunod na biktima? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1675, ang henyong taglay ang Heaven Spiritual Bloodline. Sa kabila ng trahedyang sinapit ni Zuanyang, marami pa ring mandirigma ang nagtangkang pumasok sa Black Spiritual Mirror. Ngunit isa-isa silang nabigo. Tulong. Hindi. Sunod-sunod na sigaw ng takot ang umalangaw-ngaw sa himpapawid. Sa harap ng nakamamatay na pagsubok, maging ang pinakamatatapang na mandirigma ay nawalan ng pag-asa. Damn it! Isang matandang eksperto mula sa teritoryo ng Qinglan ang galit na sumigaw. Siya si Venerable Blazing Flame, isa sa pinakamakapangyarihang haligi ng Blazing Flame Palace. Isa sa mga namatay ay sarili niyang inapo, isang henyo na pinaglaanan niya ng napakalaking pag-asa. Kahit ang isang eksperto sa kanyang antas ay hindi napigil ang maglabas ng matinding galit. Samantala, lihim namang natuwa ang mga mandirigma ng Domain of Muan. Habang lumalaki ang pagkalugi ng kanilang mga kalaban, lalo namang tumataas ang kanilang pag-asa. Ngunit hindi nagtagal. Muling nagsalita si Venerable Windbreak. Lin Fenggayo. Ikaw na ang pumasok. Sa sandaling lumitaw ang binata, napunta sa kanya ang atensyon ng lahat. Tahimik siyang pinagmasdan ni Zephyr. Hindi ito ang unang beses na napansin niya ang binatang iyon.
Ito rin ang taong walang takot na sumagot kay Venerable Dragon Flame kanina. Higit sa lahat, palagi niyang nararamdaman ang kakaibang aura sa katawan nito, isang kapangyarihang hindi pangkaraniwan. At ngayon lamang niya nalaman na si Lin Fenggayo pala ay personal na disipulo ni Venerable Windbreak. Boom! Sa isang iglap, sumugod si Lin Fenggayo patungo sa Black Spiritual Mirror. Kasabay nito, nagningning ang kakaibang simbolo sa pagitan ng kanyang mga kilay. Isang mahiwagang ron ang lumitaw at agad na nagsanib sa Black Spiritual Mirror. Hindi ito sinalakay. Hindi rin ito tinanggihan. Para bang tinanggap mismo ng sinaunang salamin ang kanyang kapangyarihan. Ano? Nagulat ang mga eksperto ng Domain of Muan. Biglang namutla ang mukha ni Meng Zuan. Heaven Spiritual Bloodline. Hindi niya may tago ang pagkabigla. Hindi ko inakalang may nagtataglay pa ng napakabihirang bloodline na ito. Agad na naging seryoso ang mga eksperto. Ang Heaven Spiritual Bloodline ay isang alamat sa mundo ng soul cultivation. Ang sinumang nagtataglay nito ay ipinanganak na may napakalakas na espiritual na kapangyarihan at may likas na kalamangan sa paglinang ng kaluluwa. Dahil dito, mas malaki ang posibilidad na malampasan ni Lin Fenggayo ang pagsubok ng Black Spiritual Mirror kaysa sa sinumang nauna sa kanya. Tahimik na pinagmasdan ni Zephyr ang bawat kilos ng binata. Unti-unting lumiwanag ang kanyang mga mata. Para bang may mahalaga siyang natuklasan. Ngunit sapat na kaya ang Heaven Spiritual Bloodline upang malampasan ang Black Spiritual Mirror? O may mas nakakatakot pang pagsubok na naghihintay kay Lin Fenggayo sa kabilang panig? At ano ang lihim na napansin ni Zephyr na hindi pa nakikita ng iba? Abangan sa susunod na kabanata.